Masayang araw mga ka-PL. Naku, marami na naman tayong pag-uusapan mga kababayan. Siyempre, tungkol pa rin sa mga kaganapan ng mga kawatan sa ating bansa. Paano na ngayon to? Mga loyalista, mga BBM vlogger, paano nyo ngayon tululusutan? Kumanta na si Saldico at idinawit yang Panginoon ninyo na Pangulo. Tama tong ginawa mo, Mr. Saldico. Sir, kung marami pa po kayong nalalaman, ikanta mo na. Sir, huwag kang papayag na ikaw lang ang maghihimas rehas. Sir, huwag kang papayag na ikaw lang ang makukulong. Ikaw lang ang pahihirapan. Ikaw ang pinagtatawanan. Nagamit ka na nga eh. Totoo naman yan, ginamit ka lang talaga para kung sakasakali na magkabukingan na, ikaw ang magiging sacrificial lamb. Huwag kang papayag na ikaw ay nagpapakahirap sa kulungan. Yung ibang mga kasamahan mong kawatan ay nagpapakasarap buhay, nagbabakasyon abroad, at dala-dalawa, tatlo-tatlo pa ang babaeng kasama. Ikaw, pinagtatawanan nila. Kaya kung meron kang mga naitatago na mga CCTV footage, sir, ilabas mo na. Posibleng wala kang mga camera, mga video, mga CCTV footage habang idinideliver yung mga mali-malitang mga kwarta na kiniwento ni Gutesa. Ilabas mo na. Kung meron pa kayong mga picture, kita yung mga mukha ng mga kawatan mong kasamahan, kung paano kayo maghati-hati ng pera, i-release mo na rin. Para hindi lang ikaw ang madiin dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Huwag kang matakot. Nasa ibang bansa ka naman eh. Mahihirapan yan sila na hanapin ka. Ngayon kung mahahanap ka, okay lang. At least, kinanta mo na yung mga kasamahan mong kawatan. O eto, mga kababayan, ang sinabi ni Saldico. Pero, ang bait talaga ni Lord, mga kababayan, no? Bakit? Kung hindi nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo, matataas na mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila, hindi mabubuking itong mga kawatan. Hindi man bumaba si Lord dito sa lupa para sabihin, si ano ang kawatan? Kasama rin yan, kawatan din yan, at pinirmahan itong isa pang kawatan. Hindi niya man nagawa, siyempre, mga kababayan, pero nagbibigay si Lord ng mga kasangkapan para malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng matinong investigasyon. Kaso, mga kababayan, kaduda-duda man po yung mga investigasyon na nangyari sa atin ngayon, lalo na itong isang mama na mayroong isang viral photo na kasama ang mga diskaya. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo kay Saldico. Ito ang sabi ni Mr. Saldico, mga kababayan. Saldico Rakot. A statement of Saldico. I categorically deny these baseless accusations. Ayan, tinanggi na mga kababayan. Siyempre, sinong kawatan ang aamin? Oo, ako nagnakaw. Ganon, natural, i-deny mga kababayan. I did not mastermind. Aba, hindi daw siya nangulo. Tolerate or allow any supposed that last-minute insertions and realignments and item in the 2025 GAA. Yan. So wala akong kinalaman ka sa tali. Hindi ako nangulo niyan. Hindi ko nga inaalaw yan eh.
Hindi ko nga sila tinutolerate eh. O bakit ikaw ay tinuturo? O, papayag ka na makukulong ka kung hindi naman pala ikaw. Sa palagay mo lang yan. Kwento mo yan eh. Sabi mo, hindi ikaw. Hindi ikaw. Kwento mo yan. Kung hindi ikaw, sabihin mo kung sino yung totoo. All item in the 2025 GAA, including those stated in the corresponding bicameral reports, were approved at plenary sessions and following the collegial process of both houses of Congress. Yun naman pala eh. Napagkasunduan naman pala ninyo eh. Diba? Inaprubahan daw mga kababayan sa plenaryo. Aba, siguro lahat kayo tanggalin na. Iabulis na talaga natin mga kababayan itong House of Representatives. O kaya tanggalin itong mga sangkot dito, lahat tanggalin yan, patanggal natin yan, tapos palitan ng mga matitino. Ganoon na lang siguro, no? Para matapos na itong problema, tapos siyempre yung mga tinanggal, ipakulong natin yan. It is improbable if not absolutely impossible that I on my own could make any supposed insertions without the knowledge or approve of the members of both chambers in the Congress. Mga kababayan, hindi lamang ako ang nag-aproba nito. Hindi ko ito maaprubahan. Hindi ko po ito magagawa ng ako lang. Hindi ko nga mabuhat yung isang maleta na mayroong lamang 48 million eh. Ito pa kaya napakalaking korupsyon na ito, maaprubahan na ako lang mag-isa? Magagawa ko ako lang mag-isa? Parang ganun yung sinasabi niya, mga kababayan. Ayun naman pala, saldi ko eh. Ang linaw ng mga sinasabi mo, ikanta mo na kasi. Ikanta mo na, pangalanan mo na, kasi hudang kumpare mo yan, kasi hudang nagpalitan na kayo ng laway, kasi hudang magkatabi kayo matulog. Isa kutsara nyo, ikanta mo na. Sinabi mo na yun, hindi lang ikaw ang nag-aproba. Kundi ang both chambers ng Congress. The 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we as members of the House of Representatives understood to be a thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. Nakita nyo na? Narinig nyo pa, mga kababayan? At nalaman nyo na kung ano ang katotohanan. Nasaan na ngayon yung mga nagrarally na napakarami pa man din ninyo na sinasabi ninyong walang kasalanan, hindi sangkot ang presidente, kundi ang itinuturo nyo lang si Romualdez lang at si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Saldico at saka si Romualdez Abay, gustong-gusto ko nga makalaboso itong dalawang ito. At lahat na mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives, napakarami pa niyan, Diyos ko po. Maaari pang magkalat yan, mga kababayan. Nasaan kayo ngayon? Ano masasabi ninyo? Kayong mga nakakulay puti doon sa EDSA Monument. EDSA People Power Monument pala. Sabi pa ni Vice Ganda, idol niya daw si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya hindi niya pinangalanan, hindi niya idinawit dito sa napakalalang korupsyon. Vice Ganda, pinirmahan daw po, ayan. Pinirmahan daw po ng presidente. Kung hindi pinirmahan ng presidente, kung veneto niya ito, basura yan.
Hindi lulusot yung 2025 GAA. Nakuha mo, mga madam at sir, mga nakakulay puti, doon sa EDSA People Power Monument, sangkot, pumirma. Kaya, Mr. Saldico, ikanta mo na ang dapat mo ikanta, sir. Ha? Para maghati-hati kayo sa parusa. Naghati-hati kayo sa malaking pera. Di maghati-hati kayo sa parusa. Ganun yun. Kung mapaparusahan ka, kung makukulong ka, kung ipapatapon ka, papuntang ibang bansa, yan ang pinakasimpleng parusa sa inyo. At wag nang tanggapin dito sa ating bansa. Lahat kayo, hindi yung ikaw lang. Pero siyempre, hindi papayag ang mga Pilipino na ganun ang mangyayari. Kinakailangan talagang makulong kayo. Yun talaga ang gusto ng mga tao. Di ba, mga kababayan? Kaya Mr. Saldico, ilabas mo na ang mga ebidensya. Kasi may nakapagbulong sa akin sabi, PL, may ebidensya yan. Talaga? Naniwala naman ako. Siyempre, imposibleng wala nga naman. Di ba, mga kababayan, imposibleng wala mga video, mga short clips video, mga letrato, imposible yan. Meron yan, mga kababayan. Kaya ilabas mo na. Yung mga pinagmitingan nyo, yung mga pinag-usapan nyo, mga video, nag-usap-usap kayo kung paano nyo ipapadeliver yung pera, kung paano nyo hahatiin, kung magkano kay ganito, kung magkano kay ganyan, at magkano sa'yo. Ilabas mo na yung video. Sige na, para yung sentensya mo na abot hanggang langit, diretso hanggang impyerno. Lima, mga kababayan, sir ha, aasahan namin ha, na ikakanta mo pa. Huwag mong hahayaan na ikaw lang makalaboso, sir. Ha? Sabihin mo katotohanan, sir. Huwag kang tanga. Ginawa ka na ngang tanga. Ginamit ka na nga Tapos ngayon, na naiipit ka, parang dinidepensahan mo pa sila. Ang tanga mo. Di ba? Isa pang balita, mga kababayan. Etong si Congressman Kiko Barsaga, meron pong ipinaviral, mga kababayan, na litrato, si Ping Lacson kasama ang mga diskaya. Aba, nagpaliwanag naman po si Ping Lacson. Pero, basahin muna natin itong ipinost po ni Congressman Kiko Barsaga. Ayan CTTO, ayan. Please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Diskayas. Mga kababayan, isang senador nakipag-meeting pribado sa mga Diskaya. Imagine lang pero hindi ako nagbibintang, mga kababayan. Imagine lang naman. Papaglaro isip natin sandali. No? Papaglaro isip natin No? Yun nga nag-interview, di umano, binigyan daw ng 10 million. Nag-interview lang di umano lang naman. Kwento-kwento lang naman yan. Diba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. 10 million di umano ang ibinigay. Nag-interview lang yun paano pa kaya ang isang senador pribadong nakipag-meeting sa mga Diskaya? Palagay nyo wala? Mga kababayan? Palagay nyo ba wala? Paki-comment kung wala o kung meron. Basta ako, may bumulong na naman Gabi talaga itong taga-bulong ko. Gabi talaga itong taga-bulong ko. Ano sabi sa akin? Secret. Tuloy. Ito yung sinabi ni Lacson, mga kababayan. Ito na. Siyempre, kwento niya to, mga kababayan. Diba? Pag kwento mo, ikaw ang bida. Natural yan, di ba?
Lacson with the Discayas. May question mark pa talaga. May litrato na nga. May question mark pa kayo. Kayo naman talaga, 1PH, May litrato na eh. Ayan, pinakita nyo na, Bagay, pwede naman i-photoshop mga kababayan. Matapos mag-viral ang Facebook post ni Representative Kiko Barsaga na nagpapakita ng larawan ni Senator Ping Lacson kasama ang mga Diskaya, itinanggi ng senador ang mga espekulasyon kaugnay nito. Yan, tanggihan na! Kanya-kanyang tanggihan na! Ang tao nga naman, pag nasusukol, napakadaming dahilan. Okay! Alam ni Lord yan, tandaan nyo, mga visit kayo. Paliwanag ng senador. Kuha ang larawan noong huling linggo ng Abril 2025. Malapit matapos ang campaign period para sa midterm elections. Dinala umano sa kanyang opisina sa Taguig ang anak ng mga Diskaya sa isang supporter mula Davao para imbitahan siya sa isang rally ng party list group sa Ako'y Pinoy. Teka, parang ang gulo, no? Dinala umano sa kanyang opisina, yan, sa Taguig, mga kababayan, ang anak ng mga Diskaya. Okay? Okay, anak ng mga Diskaya, dinala sa Taguig, sa opisina ni Ping Lacson. Anak ng mga Diskaya, ha? Nang isang supporter mula Davao. Ala, yun ang pinanggalingan. Pumunta pa na, galing Davao yung supporter. Di ko malamang supporter ba ito ng Ako Pinoy o supporter ba ito ni Ping Lacson. Basta supporter. Galing pa ng Davao, so pumunta sa bahay ng mga Diskaya, tapos pumunta kay Ping Lacson sa tanggapan niya. So, kung supporter lang ito, ganoon sila ka-close ni Ping Lacson ng kanyang supporter? Tanong lang naman. Supporter din naman tayo ni BP Inday Sara. Supporter din naman tayo ni Robin Padilla. Di ba? At ng mga senador, ng mga Duterte. Bakit wala tayong access? Hindi tayo direktang nakakapunta sa kanyang tanggapan. Bit-bit. Ang sinumang tao na dapat natin ipakilala o nais tulungan. Kasi nga, eleksyon eh. Bakit? Supporter. Ba't di pinangalanan kung sino yung supporter? Natucha naman, Ping Lacson, dapat pinangalanan mo kung sino itong supporter. Nilagay mo rin yung larawan. Supporter. Lagay mo. Supporter na mula sa Davao na si ganito ganyan. Nilagay mo rin sana para mapatawag sa investigasyon. Ba't mo hindi nilagay? Privado. Paano matatapos yung investigasyon? Kasi imbestigahan ka rin ito Pwede ka madamay dito Mananatili sa isip namin yan na baka meron kayong ginagawang kabalbalan. Baka binigyan ka ng funding din para sa kandidatura mo. Pwedeng ganun. Ang isipin ng mga tao. Di ba, mga kababayan? Duda, no? Dinala umano sa kanyang opisina sa Taguig ang anak ng mga Diskaya ng isang supporter mula Davao para imbitahan siya sa isang rally ng party list group na Ako Pinoy. Iimbitahan si Ping Lacson sa isang party list group. Okay? Na Ako Pinoy. Okay, Dagdag niya, hindi niya tinanggap ang paanyaya bilang respeto kay Senate President Tito Soto na tiyuhin ni Pasig Mayor Vico Soto na katunggali noon ni Mrs. Diskaya sa pagkaalkalde. So ganito,
hindi tinanggap ni Ping Lacson yung paanyaya na dumalo sa isang party list group na Ako Pinoy. Kaya, ang nangyari siguro dito, itong litrato na ito, mga kababayan, sa tanggapan na lang ito ni Ping Lacson, nagpicture-picture na lang sila. Yung doon sa party list group, wala na, hindi niya siguro pinagbigyan yon o hindi pinagbigyan ni Ping Lacson. Okay lang, walang problema yan. Gate ni Lacson, yun ang una at tanging pagkakataon na nakilala niya ang mga diskaya sa labas ng mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee ng kanyang pinamumunuan, mga kababayan. Ayan, lilinawin ko ha. Wala ako sinasabing meron siyang tinanggap no, na election fund o pera para sa kanyang kandidatura. Si Ping Lacson ha. Wala ako sinasabi. Tinanong ko lang naman, kung yung nag-interview nga, binigyan di umano ng 10 million, di umano lang naman din. Paano pa kaya yung isang dating senador o isang senador? Baka wala. Ayun, yun. Yung duktong nun. Baka wala nga naman. Sige. Baka wala. O di, sige, wala. Wala. Tapos, di wala. Basta, dyan si Lord nakatingin sa atin. Si Lord lang ang tanging may saksi niyan. No? Gagawa naman ng paraan si Lord para malaman ang katotohanan. Kung wala, di wala. Yun ang ginawa ng paraan ni Lord. Kung meron, paano kung naloko na? Basta tayo, mag-aantabay lang tayo sa mga balita. Hindi tayo nagpaparatang, mga kababayan. Di ba? Di ba, mga kababayan? Yun lang naman, mga kababayan. No? Ay, naku nga naman buhay, oo. Sige pa. Sige pa kayo. Dumikit pa kayo sa mga kawatan. Kung ayaw nyong masabihang kawatan, umiwas kayo. At yung mga sinasabing kawatan, ipakulong ninyo. Bakit hindi nyo maipakulong? Bakit hindi nyo tawag nito? Ipa-contempt o mas mabigat pa dyan o parusahan o demanda na talaga. Bakit di nyo magawa? Bakit? Baka lang naman. Ito pa isang balita, mga kababayan. Tatandaan nyo po, yung napakarami pumunta po doon sa EDSA People Power Monument. Naroon po yung mga artista, na doon din po si Mama Bing, mga nakakulit puti. Sila yun di ba? Yung trillion peso march, napakarami nun. Ito, muling isasagawa ang National Trillion Peso March kontra korupsyon sa Nobyembre 30, Andres Bonifacio Day, ayon sa Church Leaders Council for National Transformation o National Transformation. Ayan lang, mga kababayan. Pag na po natin basahin ito, napakahaba na link na yan. Kuhanon na natin kung ano ibig sabihin So magsasagawa daw po ulit sila ng national naman tuloy. Sorry. Nationwide. Ayan. Sorry. Mahina mata. Ayan. Nationwide Trillion Peso March, mga kababayan. Okay? Sila yung mga hindi ko malaman kung natatakot o nag-aalanganin pang sabihin na sangkot si Mr. President sa napakalalang korupsyon sa atin. Ako, hindi ko rin naman sinasabing sangkot siya. Pero maaaring may kasalanan din siya. Bakit? Sinabi na nga ni Saldico na pumirma siya Di ba? Kung nakita niya sana na kaduda-duda yung laki ng halaga o kung meron mang mga patlang, blanco, sana hindi niya pinirmahan. Sana bineto niya. Pinabago niya, pinaulit niya. Sandali, questionable ito. Hindi ko pipirmahan ito, ibabasura ko to. Ayusin niyo yung trabaho niyo. Kaso pinirmahan niya po mga kababayan Pinirmahan niya kung yung pumirma nga na abogado daw o
di ko malaman kung sekretarya lang yon. Eh kung yung abogado nga na pinangalanan ni Gutesa, na doon siya nagpanotaryo, eh tumanggi nga eh, na siya pumirma eh. Diba? Samantalang sinabi na ni Saldico na si Mr. President ang pumirma. Diba? Ang tanong ngayon mga kababayan, paano ngayon tululusutan ni Mr. President na sinabi, idinawit siya. Eh wala naman ibang presidente. Siya, Her Excellency pa nga eh. His Excellency pa nga. Sorry, babae pala yun. His Excellency pa nga eh. Nasasanay na ako kay Inday Sara kasi sinasanay ko na eh. Malapit na kasi 2028. Kaya nasabi kong her. Yan. Sinabi pa nga ni Saldico, His Excellency, President. Naku po, walang pangalan. Pero, President, mga kababayan, eh, ilan ba presidente natin sa Pilipinas? 5? Isa man lang, mga kababayan. Di ba? Paano niya ngayon tululusutan? At paano ito ngayon ipapaliwanag ng mga bangag vlogger, ng mga loyalista, magsasagawa na naman ng trillion march, peso march, itong grupo nila. Pero, hindi nila kayang, pangalanan na sangkot o mayroong pananagutan dito ang presidente. Walang kwenta yung rally ninyo. Dapat lahat panagutin kamo o kanyo. Sabihin nyo, manawagan kayo. Huwag nyo pagbintangan ng presidente. Pero sabihin nyo, Mr. President, sagutin nyo po ito. Ayan. Sagutin nyo po ito. Ano itong sinasabi ni Saldico? Ganon. Kahit huwag nyo sabihin, Presidente, magnanakaw pala kayo. Huwag na. Hindi na kailangan sabihin yan. Sabihin nyo lang na, manawagan lang kayo. No? Ganun lang eh. Kasi para may pinipili yung inyong, yung inyong rally eh. Noon, yung mga madre na yan, sila ang nagpalayas sa Marcos Sr. Ngayon, sila na ang dumidepensa sa Marcos Jr. Hindi ba kayo nagtataka? Ano meron? Ano meron? Bakit ganon? Mga kababayan, bakit nyo dinidepensahan? Lalo na ito, pinangalanan ni Saldico. Tingnan natin kung ano ang magiging sigaw nila, mga kababayan, sa pangalawang beses na magsasagawa ulit sila ng nationwide trillion peso march. Magkakaalaman na to. Pag ganun pa rin yung sigaw nila, ang laki nilang mga tanga. Samantalang tayo, di ba, kinakatok natin ang Pangulo. Ano pong masasabi nyo, Mr. President? Kasama daw po kayo eh. Pumirma po kayo eh, sabi ni ni Saldico. Bago pa man naglabas ng statement si Saldico, lagi na natin sinasabi yan. Pumirma siya eh. Paano hindi siya iimbestigahan? Imbestigahan din siya. Pumirma siya, naguhugas na naman siya ng kamay eh. Diba, mga kababayan? Yan lang naman po. At idagdag ko lang, itong nangyaring napakalakas na lindol sa Cebu City. Mga kababayan ko, nasaan man kayo, panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, kung meron po kayong kakayahan na tulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tinamaan ng napakalakas na lindol sa Cebu, kung meron po kayong kaunting bariya dyan, yung mga mayayaman, baka naman magkusa po tayo kung meron po manghihingi ng donasyon na inyong mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa Cebu, o isang grupo na magsasagawa ng tawag dito, mamimigay ng donasyon. May kilala kayong ganun ba? Halimbawa lang. Tulungan po natin yung ating mga kababayan. Paswerte po tayo at hindi sa atin tumama yung ganung napakalakas na lindol. Swerte po tayo, makakapaghanap buhay pa po tayo araw-araw. Wala tayong problema. Sila yung mga tinamaan ng lindol.
Hindi ho biro ang dinadaanan nila ngayon, mga kababayan. Di umano meron ng mga nasawi, kawawa naman, no? Kung meron po kayong mga extra money dyan na natatago ninyo, itulong po natin. Kapiraso lang naman din naman lahat. Tumulong po tayo, tulungan natin yung ating mga kababayan. May pera lang ako, mayaman lang ako, ha. Tutulong talaga ako ng malaki-laki. Kaso, barya-barya lang rin ang pera ko. Barya lang rin ang may tutulong ko. Tutulong din ako, pero barya nga lang, mga kababayan. Eto na. Dagdag problema na naman. Sakit ulo na naman ito si Bangag. Anong gagawin natin? Kakamot na naman sa ulo. Ano, mga kababayan, ha? Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.